My margin of victory was over my next opponent was 6 million. What does that mean to you? Hindi nila ako kilala. Niwala akong isang barangay captain, isang gobernador, isang congressman. Anong ibig sabihin Pilipino? Ang Pilipino is crying for justice. Magandang hapon po sa ating lahat dito sa Donmar TV. At dito sa vlog na ito ay pag-uusapan natin itong Administrasyong Marcos, ang kanilang pagpahugas kamay. Okay? Kasi itong si Anticler Castro, dinisenyo na ito para ipagtanggol itong si Bongbong Marcos. Kung saan tinatanong siya ng mga news reporter, ito mga mainstream media, patungkol po sa mga nangyayaring korupsyon sa gobyernong ito, pero itatanggi nila. Okay? Normal yan. Normal yan na itatanggi nila kasi mahilig naman sila sa ganyan. Yung bang hugas kamay sila, hindi nila aaminin na nagkamali ang Administrasyong Marcos. Okay? Kasi po, marami naman nakikita naman ng sambayan ng Pilipino ang mga kapalpakan. Every time na meron pong baha, nare-reminded po ang taong bayan sa korupsyon na ginawa nitong Administrasyong Marcos na ito. Ang kakapal nga ng mukha nila Kasi itong Malacanang, sinabi raw na ni BBM sa latest press con ni Anticler Castro. Sinabi raw ni BBM na Young Leadership Fund noong panahon ni Bonoan, wala raw siyang alam doon. Tingnan mo. Siguro dalawa ang punto doon Number one point is, yes, totoo na si BBM wala talagang alam yan. Sa pagiging presidente, walang alam. Pangalawa, halatang halata, umiiwas Diba? Kaya nga nagkaroon ng massive corruption sa administrasyon niya kasi hinahayaan lang niya. Alam niyang merong korupsyon pero wala siyang ginawa. Itong si BBM. Okay? Wala siyang ni isang galaw nung I think that was 2023, 2024. Diyan kasi yung kung saan ang daming nangungurap na mga government official, yung 2023, 2024. Alam ni BBM lahat ito pero wala siyang ginawa. Hinayaan niya ang mga government official na magnakaw. 'Di ba? Tapos ngayon sasabihin ninyo gusto namin si BBM magiging prime minister? What? Pagod na kami. At sabi pa dito ni Anticler Castro, yun raw pag-iingay nitong si Congressman Irice, optics lang daw yun. Paano yan Anticler Castro? Yan si Congressman Irice, kadugo nyo yan, dilawan yan, pinklawan yan. Pinklawan yan. Pero, ang the good side of itong si Congressman Irice ay sinasabi niya ang totoo. Kapag sasabihin ang totoo, nasasaktan kayo. Tapos sasabihin ngayon ni Anticler Castro na optics lang yun, optics lang yun. Hindi ito Duterte Anticler. Si Congressman Irice po, hindi po siya Maka Duterte. Dilawan po siya. Ang gusto niyang tumakbong presidente ay si Leni Robredo ang gusto niya. Pero syempre, napapansin ni Congressman Irice na ito ang sabi ni Congressman Irice hindi kaya ni Bongbong Marcos
na ipakulong ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Hindi niya kaya. Alam niyo ba kung ano ang dahilan bakit hindi kaya ni BBM? Kasi madadamay siya eh. Madadamay siya. Madadamay siya. At sa kahuli-hulihan ng vlog na ito ay ipapakita ko sa inyo ang tunay na liderato na si Tatay Digong. Okay? Meron po akong ipapakitang video sa inyo na this is an old video of President Duterte na tinanong siya ng media. At dito mo talaga makikita na masasabi na ito yung tunay na presidente. The way yung confidence ni Tatay Digong talagang makikita mo sa bibig at sa kanyang facial expression na kung ikaw, Pilipino ka, mararamdaman mo talaga na ay, may tiwala ako sa presidente namin. May pag-asa talaga tayo kapag ganitong kind of leader ang hahawak sa bansang ito. Mamaya ipapakita ko yan. Mahalaga yan na mapakita ko sa inyo kasi yun na lang po ang magandang alaala na maipakita natin kay Tatay Digong sa ngayon na nandun siya ngayon sa Hague. Okay? Pero bago ang lahat guys, paki-like at saka paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita, okay? Libre lang ang mag-subscribe, walang bayad yan, okay? Ito, unahin muna natin itong ipakita. Ito, natutuwa lang ako dito Nakakatuwa po kasi itong balita na ito. Binalita po ito ng The Manila Times, okay? Sabi dito, ng caption, Incumbent Senators Robin Padilla and Alan Peter Cayetano lead the latest senatorial voting preferences for the 2028 elections, according to a Momentum Research Survey. Okay? Anong ibig sabihin? Ang survey na ito ay parang sinabi nila na ito raw si Robin Padilla at si Senator Alan Peter Cayetano, sila yung nangunguna kung magkaroon po ng eleksyon sa 2028 ng mga senador. Base sa mga tao, ayon po sa majority of the Filipino people, si Robin Padilla at si Senator Alan Peter Cayetano po ang nangunguna na gusto nilang maging senador ulit sa 2028. Ayan, palakpakan. Okay? Alam niyo, sa totoo lang, nakakatuwa po ito, no? Na itong si Senator Alan Peter Cayetano at si Senator Robin Padilla, sila po yung nangunguna na mahal ng taong bayan sa Pilipinas. Alam niyo ba kung bakit? Kung ano ang dahilan bakit sila yung nangunguna? Kasi itong mga senador na ito, they are aligned with the Duterte. Okay? Kung ano yung prinsipyo ng mga Duterte, sinusuportahan kasi nitong mga senador na ito, itong si Senator Cayetano at si Senator Robin Padilla. Ito yung nagpapatunay na hanggang ngayon, ang taong bayan, maka-Duterte, halos lahat. Kasi nga, pati itong mga senador na ito na sumusuporta ng mga Duterte, nangunguna rin sa mga ratings. Okay? Nangunguna rin sa mga ratings. Kaya, ano naman obvious naman doon sa Senado. Itong si Senator Alan Peter Cayetano at si Senator Robin, sila lang naman yung mga matatapang sa Senado ngayon Sila yung nagsasalita ng matapang sa katotohanan. Kasi halos lahat ng mga senador dyan ngayon, takot na sila sa administrasyong Marcos. Takot silang Majinggoy Estrada.
takot silang Marcoleta. O, syempre, nangunguna itong dalawa kasi hindi po sinali si Marcoleta at si Jingo Estrada sa survey. Okay? O, kasi hindi man tatakbo si Marcoleta na yung 2028 kasi ang sa kanya, pa yan 29, 30, 2032 pa siguro yata sila. Okay? 2031, 32. Kaya, maganda po ito. No? Itong survey na ito ay hindi po itong nagsisinungaling. Okay? That only shows na kung sino yung naninindigan ng tama, kung sino yung mga senador na nafi-feel ng taong bayan na mga senador na kumakampi sa taong bayan, yun. Sila yung nangunguna. Yung mga Tulfo, wala na yun Bendalo yung alam nila Di ba? Yung mga Bam Aquino, yung mga Kiko Pangilinan, wala. Basura lahat yan. Walang paninindigan yan. Hontiveros, Diyos ko po. Wala yan. Okay, so maganda pong balita yan. Ngayon, pag-usapan natin itong Sabi po Malacanang Palace, itong press conference ni Auntie Claire Castro na hindi raw alam ni BBM itong leadership fund noong panahon ng ex-Bonoan. Ito kasi yung pinagdidibatihan ngayon, itong leadership fund. Sila yung dito Sila lang yung mga yumayaman dyan sa mga fund na yan, sa mga leadership fund na yan Ito yung balita magre-react tayo dito sabay-sabay tayo magre-react kung alam ng Pangulo yan, hindi niya yan ito-tolerate at hindi yan mangyayari. Pero mga ganito kasing usapan, hindi alam raw ng Pangulo. minsan, Bakit siya naging Pangulo pa? Duwag pala yung Pangulo mo Walang alam. Di ba? You mean to say, Auntie Claire Castro, parang inamin mo na rin na noong 2023 at 2024, nagkaroon po ng corruption, hindi alam ng Pangulo. So, duwag yung Pangulo. Tama talaga yung sinabi ni BP Sara na ang Pangulo, walang alam. Hindi alam niya, kinurakot na siya. Di ba? Duwag. lihim. Walang alam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Wala naman talagang alam yan Ano namang alam yan? Ito namang UNTV. Sa simula't sapul, wala talagang alam yan sa lahat ng bagay. Walang alam yan. Sukang-suka na kami dito sa taong ito. Gusto na namin palitan itong taong to sinasabing leadership fund. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi kailanman kukonsintihin ng Pangulo ang ganitong mga irregularidad na gawain. Hindi ko konsintihin. Bakit siya nagmamayabang nung panahon ng 5,500 flood control projects? Bakit niya kinukonsinti yun? Ang daming project na yun pero kinurakot lahat? Hindi niya kinukonsinti? Gago pala kayo Ang isang opisyal o miyembro ng gabinete. Katunayan, ang Pangulo pa ang unang nag-utos na imbestigahan ang mga maanumalyang proyekto. Siya raw ang nangunguna na imbestigahan yung korupsyon na proyekto. Paano mo? Sabihin mo, napipilitan ka lang BBM na imbestigahan yung flood control kasi finak-check ka na ng baha. Di ba? Yun ang totoo. Ikaw pa yung nagmamayabang sa 5,500 flood control projects. Tapos ngayon, magmamayabang ka na ikaw yung nangunguna na paiimbestigahan yan lahat? Gusto mong paimbestigahan kasi nadidihado ka na. Pinak-check ka ng baha. Hugas kamay ka Yan lang talaga ang alam mo hugas kamay. Kabilang na ang flood control projects. Kaya nga po, nung naramdaman ng Pangulo, bilang Pangulo, umaksyon, nagpa-imbestiga. Yung nararamdaman raw ng Pangulo, umaksyon raw.
Lagi na lang siyang nararamdaman. Di ba? Kasi ikaw, Claire Castro, wala ka rin alam. Isa ka rin eh. Oh. Sa panahon po ni former President Duterte, walang makakalusot na korupsyon. Kung meron man, siguraduhin mo lang hindi ka matutuklasan. Kayo, weak talaga si BBM kasi nalulusutan siya ng maraming korupsyon. Oh, yan ang katotohanan dyan. Di ba? Di inalintana kung mismo administrasyon niya ang matatamaan. Dahil sa Secretary Bunoan, Aminin mo na, naging palpak itong administrasyon na ito. Wala kayong nagawa eh. Sayang yung 6 years talaga. Sus ko. If only we could turn back the time, wag na sana itong naging presidente si BBM. Sayang talaga yung magiging 6 years nitong bangag na ito. Secretary niya, hindi niya ito kinover up. Na yung iba ay umaamin na may ghost projects pero walang pag-iimbestiga. Base sa testimonya ni dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan sa Sandigan Bayan kahapon, kaugnay ng kasong malversation ni dating Senador Bong Revilla hinggil sa umano'y ghost flood control project sa Pandi, Bulacan, sinabi niya na bawat senador na may committee chairmanship ay tumatanggap umano ng tinatawag na DPWH Leadership Fund. Ito ay tinatayang nagkakahalaga ng 1 bilyong piso habang ang karaniwang alokasyon sa bawat senador ay 500 million pesos. Sinabi ni Secretary Bonoan na ang DPWH Leadership Fund ay partikular na Itong si Bunuan ha, ito opinion ko lang ito ha. Si Bunuan, alam rin niya na ang daming korupsyon na nangyari sa panahon niya na siya yung secretary sa DPWH. Pero, ewan ko lang ha, kung baka sa katandaan niya, matanda na, alam niya, hinayaan rin niya ang korupsyon. Pasaway at palpak rin eh. nakalaan para sa mga proyektong nirerekomenda ng mga senador. Ay naman sa palace official, wala namang masama kung magkaroon ng proyekto ang mga opisyal. Ngunit ibang usapin na anya kung ito ay maanomalya at may kickbacks. Sa totoo lang po ay hindi naman talaga masama. Kung mayroong project, ang ibang mga officials. Hindi masama. Basta may may share si BBM. Sabi niya hindi raw masama na magkaroon ng mga proyekto ang mga government official. Basta, anong sabi ng mga 18 ex-Marines? Basta may maleta lang na inahahatid sa bahay ng Pangulo. Ganun ba? Ay, nako, ninuloko niyo pa yung tao? Kung ito ay talagang mapapakinabangan ng ating mga... Paano yan? Walang napapakinabangan hanggang ngayon. Yung latest na nagmamayabang kayo, yung EDSA anong sabi ni Vince Dizon? Nagmumura na naman siya kasi yung tubig hindi nakalabas yung tubig. Wala pang 1 taon, sira na. bayan, walang kickbacks, walang anumang anomalya. Sabihin mo yan sa amo mo. Walang kickbacks raw. Sa pahayag naman ng DPWH na binasa ni Yusek Castro, tiniyak ng ahensya na walang leadership fund sa ilalim ng kanilang 2027 proposed budget. No leadership fund under 2027 budget. All projects proposed in the 2027 DPWH budget are based on needs of the local and regional governments. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Hugas kamay si BBM. Mahalata naman syempre tatanungin si Claire Castro doon sa mga media doon sa Malacanang. Syempre, trabaho niya na ipagtanggol si BBM. Ano nagagawa dyan? Ito pa itong si Auntie Claire Castro, umiinit yung ulo. Naiimber na siya dito kay Congressman Irice. Kadugo naman niya ito si Congressman Irice. Dilawan rin, pinklawan rin itong si Irice. Pero, napikon si Auntie Claire. Tingnan niya itong balita na ito. Sabi po ni Congressman na Erice,
optics lang daw yung pagbanggit ng Pangulo kay former House Speaker Romualdez nung SONA. Utos, sunod palakpak, pagkatapos wala na raw po yun. Totoo naman eh. Di ba sabi ni BBM, ikinalulungkot ko na meron ng nakahanda na kaso kay Speaker. Ang pinsan niya. Naalala nyo yung promise ni BBM na bago magpasko, may makukulong? Hanggang ngayon, wala pang nakulong. Ang mga nakulong yung nag-iingay sa flood control. Ay, nako. Di ba? Naalala nyo yun? Ito na naman, yung SONA ni BBM. Sabi niya, si Speaker raw, kakasuhan na raw. So, ikukulong nyo na si Speaker. Hanggang ngayon, wala. Mas mauna pa sigurong makulong si BP Sara. Kinasuhan nyo na. Mas nauna pang nakulong si Marcoleta. Ay, nako. Ang sabi pa niya, the President cannot afford to jail former Speaker Romualdez kasi hindi daw po mangyayari yung insertions for 3 years without the cooperation of the whole government. Your comment po, and kung meron po bang update ang sa palasyo ang ombudsman doon sa sinabi ng Pangulo na will be done soon na yung filing ng multiple cases against Romualdez. Okay, unang-una, yan ba ang talagang kanyang mga sinabi? Kasi nahulog yung laptop kanina. Baka naguluhan. Kasi gulong-gulo yung isip dyan ni Congressman Iris. Nakakatawa. Nakakatawa. Porni mo? Kasi parang hindi siya tumutugma sa katotohanan. Sure? Okay. Yeah, sure? Sure? Klaseng PCO ito. Naman yung laptop? Okay, sige. Yeah, But anyway, sige. nagtataka nga ako kung bakit pa na ini-interview itong si Congressman Irise. Siyempre, congressman yan, ini-interview. Alam nyo, Auntie Claire ha, bakit si Congressman Irise paborito ng mainstream media at ibang mga media na i-interviewin si Irise? Kasi si Irise matapang. Hindi po siya takot na sabihin ang katotohanan. Lahat na lang siguro ng mga congressman dyan sa House of Representatives, walang kibo, zipper your mouth. Okay? Kasi natatakot na walang budget. Si Congressman Irise, wala siyang pakialam dyan, basta sabihin niya kung ano yung palpak ng gobyernong ito. Tapos ngayon, marinig din nyo, nasasaktan kayo. Dahil ang kanyang mga sinasabi ay laging na parang, I think, I don't think. Lahat ay puro Anong connection doon? Di ba? Yung actually mo, Auntie Claire, yung argumento mo talaga, sobrang sablay rin eh. sa galing lang sa kanyang isipan pero walang basihan. Walang facts. Puro theory. Alam niyo po, sa Anong puro theory? Theory ba yung ano? Yung baha na hanggang lieg? Hindi yun theory ha, fact yun. Gago itong babaeng ito. Hindi po theory ang mga nangyayari ngayon sa bansa natin. Hindi theory. Marami pong mga nabahaan, wala nang bahay, naaanod na sa baha. Hindi yun theory, fact yun. Totoo yun. Auntie Claire, magising-gising ka na nga. Sabi mo, safe na yung Pilipinas. Lumabas ka sa bahay, wala namang nangyari. Ang dami ng krimen. Wake up. gobyerno, hindi tayo dapat nabubuhay lagi sa theory. Hindi tayo dapat lagi nabubuhay Ito ha. Huwag kayo maniniwala dito sa mga sinasabi niya ha. Fake news, fake news. Fake news. sa paninira. Nakita ko nga Intindihin nyo na lang na dinisenyo talaga siya na gumagawa ng fake news araw-araw. po ang kumbaga yung script ng kanyang pinakahuling interview dito sa One News PH. Kaya Hindi, nasasaktan lang kayo kasi narinig nyo ang katotohanan. tama naman po yung binanggit nyo, Ma'am Julie, no? Jesus, patawa-tawa pa tong, patawa-tawa pa siya kasi nakaharap siya kay Auntie Claire eh. Tawa-tawa. Magkano, te? Kaching, magkano? Bago dyan, meron siyang binanggit patungkol dito
na hindi lang flood control projects ang problema. Oh, pati ikaw, problema ka rin ng taong bayan. Yung pagmumukha mo. Problema namin araw-araw kung papaano namin mapaganda ang aming pang-araw-araw na buhay kasi nabubwesit kami sa mukha mo. Kundi pati yung pagkolekta ng basura. Ang sabi niya dito ay meron siyang alam tungkol sa mga local government na ang tawag ay collect all. Kung saan pinaparatangan niya yung mga opisyal ng local government ay corrupt. Bakit hindi totoo? So kung siya may alam naman dito at isa siya sa public servant at siya ay isa sa maingay na nagtutuligsa. Oh, kaya nga ang mga maiingay kinukulong ninyo. Di ba? Pero yung mga nagnanakaw ng pera ng kaban ng bayan, kaalyado ninyo. Gumawa na ba siya ng aksyon patungkol dito sa mga di umano mga local government units na nagkakaroon ng korupsyon patungkol sa pangongolekta ng basura? Pakitanong niyo po sa kanya yan. Pangalawa, Gago rin, no? E di syempre, yung mga government officials, anong makukurakot nila dyan sa baha ng basura? Gago ka rin, eh. ang sinabi niya dito, again, sabi niya, kasi I don't think that the president can afford to jail former Speaker Martin Romualdez. Oh, which is totoo. Kasi Auntie Claire, hanggang ngayon, walang action ang ombudsman. Isa pa yung ombudsman Remulla na yan, eh. Sarap ng ilang paso yung mukha sa sahig, eh. Di ba? Puro kasi promise ang nalalaman itong administrasyon na ito na hindi naman nangyayari. Ikulong nyo nga si Martin Romualdez para maging masaya ang taong bayan. O, yun lang yun. Ganun kasimple. Pero hanggang ngayon, hindi nangyari. So ito ay iniisip niya lang. Nakausap niya ba yung Pangulo ng diretso para malaman niya kung anong damdamin ng Pangulo patungkol dito sa mga... Hindi na kailangan niyang kausapin. Kasi nakikita namin yung Pangulo sinungaling. Sabi pa nga ng amo mong si Leni Robredo, ano masasabi ko yung BBM? Number 1, sinungaling. Number 1, sinungaling. Tao na nasasangkot sa flood control mess. Kasi kung hindi niya nakausap ang Pangulo at hindi niya alam ang damdamin ng Pangulo, huwag siyang magsalita. Eh, karapatan niya yan, eh. Freedom of speech. Paki mo. Huwag siyang magsalita na parang may alam siya sa sinasabi ng Pangulo. Wala talagang alam yung Pangulo mo, eh. Mamaya, Auntie Claire, ipapakita ko sa iyo yung tunay na Pangulo, ha? Mamaya. Wala siyang karapatang maging Abang-abangan nyo, ha? May papakita kong totoong Pangulo mamaya. spokesperson ng Pangulo. Unless papalitan niya ako dito. Wow. Diba? So kung ang Yung kasabwat na reporter. Sip-sip rin ang gaga, eh. Sip-sip rin, eh. binibigyan niya lang ay yung nasa isip niya. Pero ang totoo naman yan, tuwang-tuwa siya kasi yung tanong niya, nagalit si Auntie Claire. Sabi niya, headlines na naman ito. Gagawa ako ng tanong na magagalit si Auntie Claire para headlines na naman, trending na naman to. Patain niya na yung nasa isip niya. Patayin niya na yung kanya nasa isip. Dahil wala po yung katotohanan. Sinabi pa niya, Hindi pa pala siya tapos, galit pa siya. at sinunggandahan nitong si Lord. Si Lord kasi yung nagtanong kay Irise, eh. Ay nako, yung parang si Rojas na mataas yung buhok. Una sinabi ni Congressman Elise, sinabi daw ni Speaker, if I'm going down, I'm not going down alone. Tapos, sinigundahan nga ni host, I don't think that the President can afford to jail former Speaker Romualdez. At muling sumagot itong si Congressman Elise,
dahil laglagan na yan. Si Congressman Irice ang isa sa pinakagusto kong makausap. Kaharap kayo. Wow. At tatanungin ko siya ng diretsyo. Saan nang gagaling ang lahat ng sinasabi mo? Siguro love na love niya si BBM, no? Kasi handang-handa talaga makipagpatayan, makipagbardagulan talaga kapag aawayin si BBM, eh. Bigay Ano kaya? Oh, ano kayang pinakain ni BBM dito? niya ako ng ebidensya dahil puro ganito na intriga. Mahirap sumagot ng puro intriga. Hindi intriga yan, Ate Claire. Kasi totoo ang sinabi niya. Hanggang ngayon, hindi pa kinulong ninyo si Martin Romualdez. Nakala namin, totoo na yung sinabi ni BBM. Yun ang point dyan. Hindi tayo mga taga-media, hindi tayo dapat Sabi po ni So, yun na po ang kay Auntie Claire, ha. Ginagalit nyo si Auntie Claire, eh. Uminit yung ulo, eh. O, heto, Auntie Claire. Panoorin nyo ang tunay na Pangulo. Okay? Ito yung tunay na Pangulo. Ready na ba kayo? Ipapakita natin ang leadership ni Tatay Digong. Ganito po mag-answer ng media. Ito po, panoorin ninyo. May pusa siguro. Bakit nagkalampog yan? May pusa dito, no? Ang problema saan yan galing, baka kit-kit yan doon sa... Clarify lang dun sa shoot to kill because in your earlier Tingnan nyo yung gesture ni Tatay Digong, ha. Ganito po ang leader na may kamay na bakal, may strong will, ha? At talagang maaasahan bilang presidente ng Pilipinas. pronouncements, you said shoot to kill if they resist arrest. So is that order now of shoot to kill No, just up to shoot to kill? pag binasa kita ka dyan, bantay ka. I am not a court that would give you due process. Ang bunga ko ito, hindi ito proceedings, Carol. Ang bunga ko is open with words of warning and threats and intimidation and all. Because it is my duty to inform the Filipino of what is happening in this country. Hindi ko kailangan yung due process mo dito. There is no process. Only when you are there in court, and you are now ready for trial, wala kang abogado, then bigyan ka. But, bunga nga ako, pigilan ko lang, kasi due process. Due process. I have to tell the people, because presidente ako eh. Now you have now about 500,000 addicts and I have a problem to solve. Na huwag kang maggamitin because you might be the solution at least part of the... At least may solution ako na isa. Tanggal, 2, 3, 4, 5, 6. Okay sa akin. Pag nabasa kita sa korte, that's warrant of arrest. Pag nagbinasa kita, I cannot prove it in court. But I know that you are the one. Validated dyan sa military, sa police, at may revalidation in order ko. Dahil ayaw kung baka sakali na yung gobernur ka, tapos ayaw maglapit yung mga police kasi, dikit kay mayor yan eh. But the problem is, alam ba ni mayor na itong katabi niya, itong kumpare niya, may negosyo sila. That is why I ordered a revalidation. Because it would be unfair kung politiko, kapag napahiran ka ng druga, you're finished. That is why I'm very careful. But I am not, under any law, obliged to remain silent just because there is due process. That's none of my business. I will tell the people of the Philippines of the danger that are lurking behind Baskisan paglakad. Now we have lost the right to walk safely. We have lost the right to ride on public conveyances. It's a hino-hold up. Why? Because of drugs. Sinasaksak pa, babae, lalaki. You think I'll accept that kind of... Well, I'm sorry. Mahal niya talaga ang tao. Carol, ikaw man talaga ang... Sabihin ko ulit sa'yo. Ito dito ha, sa presidents ko.
itaya ko ang honor ko, Carol, buhay ko, pati yung opisina mismo. Wala akong illusions na tanggalin ako dahil patayan. Wala ako. Tanggalin niyo ako, di okay. You want to impeach? Fine. Go ahead. Oh, solve the problem. Correct. Sige kayo ang mag-solve. Oh, whatever there is, mutiny, fine. Huwag na tayo magpatayan. Sige, inyo na. Ako pa ang mag-share sa inyo. Raise your right hands and repeat after me. I am taking over this government. O sige, tapos you solve the problem. Yeah? Kaya ako ninyo akong talagang, hindi naman ako desperado. Pero I am grieving for the people na, namatayan ako ng isang pulis. He was serving a warrant, drug case, pinatay. Simultaneous dito itong... How is he? Ha? Sabi ko, mabubuhay ka? Wala man, kasi yung sabi ng doktor, ang heart niya malakas. Na siguro 2 at 3 asawa nito. So he's okay. Kaya mas mabuti para sa police pati military umibig ng marami para yung heart matatag talaga. Kaya ako galit dyan sa Mayor ako, you've been around since we started together, media ka na. Kailan pa ba ako nagsinungaling basta itong criminality na? Hindi ako magpapipigil kasi we are fighting a grave crisis confronting the nation. Kung hindi ako, nung una ako yung taga Davao, extrajudicial killing, yung Davao, Verdugo, yung mayor dyan. Okay, we'll accept that. I became president. Inipit ko na lahat. O tignan mo anong lumabas. 500,000 plus addicts in this country. And you follow the rules about, I'm waging a war. I am now invoking the articles of war. Bakit kayo magpabaril? But in a war, there is always collateral damage. Correct. How can we ensure that the police will not abuse? Dito sa Davao, what was your guarantee? Na hindi mag-abuso ang military police? Sabihin mo nga sa akin. So Why? I'm asking about the national. Bakit? Ito ba sila hindi nasyonal? Bakit ang Davao? O bakit walang abuso? O sige, what was the reason why ang Davao walang abuso, wala lahat? So if policemen are found, if there are complaints that the policemen actually abused and actually, killed Sila? people in there. Sabi ko nga sila ang mauna eh. Huwag mo nga. I'm serious. Huwag mo akong lukugin, kaya hindi ako luko-luko. Pag ikaw ang nandiyan ka, police ka, target ka, sabihin ko, So you will priority be as sila. harsh, Ayun. even more harsh. That was my answer. I was asked daw yung sa debate, what will be your reaction? I'll be harsh. I think it was in Lasal. Correct. Kaya huwag na tayo maglaro-laro dito. Tapos na yung election. What was the meaning? Alam mo, wala akong partido, wala akong pera, wala lahat. And yet, I won by 15 million. My margin of victory was over my next opponent was 6 million. What does that mean to you? Hindi nila ako kilala. Niwala akong isang barangay captain, isang gobernador, isang congressman. Anong ibig sabihin ng Pilipino? Ang Pilipino is crying for justice. Justice, anong nangyari sa bayan niya? Bakit yung mga anak nila hindi na makalakad ng daan? Takot palagi, under stress na sa classroom, under stress pa pag-uwi. And you're always wondering whether something will happen to a daughter or son. So this is no longer a normal country. Because yung fear of, yung culture of fear, hindi niya manggaling sa akin. Dito, I will do it in such a way na matakot talaga kayo. Huwag kayong magsugal, ulitin ko kasi mamamatay kayo. Huwag kayong sumugal dito, maghanap ka na lang. Siguro fishing ko na lang doon sa Pacific Ocean.
Tandahan ka ano, may makuha ka pang barakuda. May kilala mo ako, kasama tayo. You were with me in 1988. Anong sinabi ko noon? Drug pushers, criminals, kidnappers, out. Pag ayaw mong umalis, patay ka. O di patay. O ikaw tignan mo Davao ngayon. Kaya no, nakakamiss lang talaga si Tatay Digong. This is the kind of leadership na hinahanap ng taong bayan. Okay? Guys, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga sinasabi dito sa ating vlog at babasahin natin yan sa comment section. Paki-like na lang, paki-share sa mga nanonood, no? Para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube. Walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.